Saktong 9:30 nga ng gabi ay lumabas na nga ako para makapagbanlaw. Sinigurado ko nga muna na mahimbing na ang tulog ng aking talilin, tsaka nga ako lumabas para nga ituloy yung pagbabanlaw ko. Kadalasan din talaga mga ka-friendly ay hapon nga ako naglalaba para sa gabi ako magbabanlaw dahil sa gabi lang talaga malakas-lakas ang tubig. May oras din naman na malakas nga ang tubig sa umaga, yun nga lang ay pawala-wala. Nagsandok na nga ako ng tubig din para nga sa aming planggana, pero habang nagsasandok nga ako ay naalala ko wala nga pala akong oil sa paa. Lagi nga pala ako naglalagay nga ng baby oil din sa aking mga kuko pati nga sa aking paa dahil simula nga nung magkaanak ako ay napapansin ko nga na parang nagiging marupok na ang kuko ko. At ayan na nga mga ka-friendly, natapos na nga ako sa unang banlaw pero hindi na nga ako nakapag-video sa inyo at sa oras nga na yan ako ay magda-dryer na. Mas gusto ko talaga na meron ngang dryer dito sa bahay dahil mas mabilis nga matuyo itong aming mga damit. First batch nga pala ng isinasalang ko dito sa aming dryer ay mga damit nga ni Talilin tsaka mga undies namin. Kinuha ko nga lang itong aming extension dun sa gilid at ayan, inilagay ko na nga at sinaksak ko na itong aming washing. At habang nakasala nga yung mga damit ni Talilin sa dryer ay nagwalis nga muna ako para pagkatapos nga nun ay nakapagwalis na ako at malinis na itong aming bahay. Para naman mamaya pagkatapos kong magsampay ay maglalampaso na nga lang ako. Ang dami nga laruan ni Talilin na nagkakalat nga din sa sahig kaya isa-isa ko nga munang pinagtatanggal bago pa ako magwalis. 5 minuto pa naman ang itatagal ng aming mga damit sa dryer kaya madami pa nga ata akong time dahil sa oras nga na yan ay tapos na akong magwalis. At dahil hindi pa nga tapos yung aking dinadryer ay kumuha nga muna ako ng basahan dito at nang makapaglampaso nga. Nagmi-mini vlog nga din pala ako sa FB at sabi nga ng mga kapwa ko, nanay, ang luwag daw ng aming bahay. Kaya naman talaga maluwag itong aming bahay dahil kulang pa nga kami sa gamit. Hindi nga kami pwedeng magdala ng bisita dito sa bahay dahil ang aming upuan nga ay tatatlo laang. Nasa kaligitnaan pa nga lang pala ako ng paglalampaso ay natapos na nga rin itong aking dinadryer kaya tinanggal ko nga muna. At bago ko pa nga isampay yung mga yon ay isa-isa ko nga munang binanlawan itong mga nakalagay sa downy ng mga damit at kumo. Para naman bago ako matapos magsampay ay meron na akong tatanggalin sa dryer at isasampay ulit. Ayoko kasi ng patigil-tigil nga sa aking ginagawa. Gusto ko nga ituloy-tuloy ako dahil anong oras na nga rin yan at gabing-gabi na nga rin. Napiga ko na nga pala yung mga damit kanina at ayan nga inilalagay ko na nga rin sa dryer. Nung matapos nga ako ilagay lahat ng mga damit sa dryer ay nagsimula na nga rin akong magsampay. Inuna ko nga muna itong mga maliliit na damit ni Talilin. Dito talaga ako natatagalan ngang magsampay dahil medyo may mga kaliitan nga. Nung matapos ko nga isampay yung mga damit ni Talilin ay tumigil na nga rin itong aking dinadryer kaya inilabas ko nga muna. At ayan mga ka-friendly, hindi ko na pinakita sa inyo ang aking pagsasampay. Natapos ko na nga pala silang lahat at ayan, napakarami nga, siksikan na din sa aming sampayan. At bukas naman ng hapon ay oras naman ng aking 2 p.m. kaya talaga namang nakakatamad. Pagkatapos ko nga magsampay, ikinuha ko nga itong mga basahan na pinaikot ko na nga rin sa washing kanina. Isang banlaw nga lang ang ginawa ko dyan at ayan, isinalang ko na nga din sa dryer. Nakasanayan ko na talagang dryer nga itong aming mga basahan. At habang inaantay ko nga matapos yung aking mga basahang i-dryer ay nagsimula nga ulit ako maglampaso. Tinapos ko lang yung naiwan ko kanina. At nung matapos na nga ako sa paglalampaso mga ka-friend ay itong lamesa naman namin ang aking niligpit. Ang ibang mga kawali naman dito ay mga wala na nga laman na ulam pero ewan ko ba bakit ayaw pang tanggalin dito sa lamesa namin. Ngayon ko lang na-realize mga ka-friend nung magkaanak ako na talaga nga palang nakaka-stress dito sa bahay. Alam niyo ba yung mga pakiramdam mga ka-friend na paulit-ulit na lang yung ginagawa nyo na parang hindi natatapos at hindi na uubos? Tapos sa lahat ng mga gawain na yun ay feeling mo mag-isa ka lang at kapag minsan naman ay hindi mo nagawa yun at meron kang naiwanan o nakalimutan na hindi mo nagawa ay may maririnig at maririnig ka. Hindi ang asawa ko ang tinutukoy ko dito mga ka-friendly ha. Yun bang may dumalaw sa bahay nyo at tapos may nakita sila na hindi mo agad nagawa ay ang dami na agad pang husgang maririnig mo na para bang kapag nanay ka na ay bawal ka talagang magkamali. Ang masakit pa dun mga ka-friendly ay kapwa nanay mo din sila na para bang habang sinasabi nila sa'yo yung mga yun ay parang hindi sila nagkakamali nung magsimulang maging nanay sila. Na para bang napaka-perfect nilang ina. Pakaramdam ko tuloy lahat na lang ng gagawin ko ay mali. Naalala ko nga dati may nagsabi pa nga sa akin na iisa-isa pa nga lang ang anak ko. Kanya nga daw ay hindi ko na sasabihin kung ilan. Siguro naman sa una at pangalawa niyang anak ay kasakasama niya ang kanyang asawa. At siguro naman sa kanyang 8 anak na yon, yung 3 doon ay kaya nang bantayan yung mga maliliit kapag may gagawin pa siya. Hindi naman siguro niya inanak ng sabay-sabay yung 8 yun. Dahil ang sabi nga sa akin ng mga nakakabata niyang anak ang nagbantay daw sa kanila nung sila'y maliliit yung kanilang ate. Siguro naman habang nagluluto
siya, yung kanyang anak na mga maliliit ay bantay-bantay ng kanyang mga anak na malalaki. At ang kanyang asawa naman ay hindi naman 24/7 na hindi nila kasama. Samantalang ako naman ay mag-isa lang sa bahay at sa tuwing ako'y may ginagawa kahit nga pag-ihi ko ay kasama ko ang aking anak. Pero masaya ako na meron akong anak kahit papano. Okay na okay pa naman kami pag magkakaharap at proud na proud pa ako. Yun pala iba ang sinasabi pag nakatalikod na ako. Pero ganun pa man, okay lang. Wala tayong magagawa kung may mga tao talagang hindi tayo gusto. Hanggang dito na lang mga ka-friendly. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!